Yusek Claire. Thank you so much, Dr. Dator, PhilHealth President Edwin Mercado, and of course, Secretary Ted Herbosa. So, handa na ba kayo? Mag-donate inyong organs. Ako willing, except my heart. Ang puso ko para sa asawa ko lang. Ayan. Okay, ready na po tayo sumagot ng inyong mga mahihirap na katanungan, MPC. First question, special request, Chloe Hufana, Business World. Hello po, Yusek. As the Israel-Iran entered its 7th day of airstrikes, do we see any effect of their prolonged conflict in terms of OFW remittances and deployment? Nakausap po natin si Yusek Alu ng DOF at sinasabi po niya sa ngayon po ay wala pa pong impact na gano'n sa OFW remittances. Ang sabi po niya, and I quote, "The impact on remittances remains limited for now. Given the remittances from Israel and Iran amounted to $106.4 million in 2024, 0.03% of total remittances. However, an escalation that could include the rest of the Middle East will have a substantial effect on overall remittances." Ayon sa kanya po, malamang po talaga ay magkakaroon ng pagtaas sa presyo ng krudo at maapektuhan mas malamang ang household consumption at ang economy growth prospect. Yun po ang sasabi niya. Dahil kadalasan po kapag tumataas ang presyo ng krudo, tumataas din po ang bilihin sa merkado. Thank you po. Thank you, Chloe. Next question, Eden Santos, Net25. Good afternoon po, Yusek. Kaugnay po yung sikat ba the scatter na binabanggit po. Alam naman natin na hindi lang po siya cocaine o iba pang illegal drugs ang nakaka-addict. Sabi po marami nating mga kababayan yung nalululong na rin dito sa tinatawag na scatter dahil madali lang pong ma-access online. Marami yung nababaon sa utang at nasisira yung buhay at maging yung kanilang pamilya dahil po sa online sugal. May mga viral post na po sa SOCMED kaugnay nito. May mga endorser din po ng mga kilalang mga personalidad. May mga billboards pa nga po na nakakalat sa EDSA. Ito po ba ay yung negatibong epekto ng online na sugal ay nakarating na sa Pangulong Marcos at ano po yung maaaring gawin ng ating gobyerno tungkol dito para po maiwasan yung mas malala pang negatibong epekto nito? Opo, nakakalungkot po dahil marami sa mga kababayan natin ang nagugumon sa sugal. Kung gagamitin lamang nila ang kanilang utak, ang kanilang pagdiskarte, hindi na sana sila poproblemahin ng gobyerno. But dahil hindi nila makontrol ang sarili nila sa pagkagumon sa sugal, ay kailangan pa silang intindihin. But anyway, ang pamahalaan naman ay para sa kababayan natin. Nakausap po natin si Attorney Jeremy Luglug, ang AVP ng Electronic Gaming Licensing Department. Particular dito sa larong scatter. Ayon po sa kanya, ang scatter po ay isang game na ino-offer ng mga licensed gaming website. So kapag ka po ito ay in-offer naman ng isang licensed gaming website, nakokontrol po ito, namomonitor po ito, at kung ang pamilya man ay nagkakaproblema sa kanilang kamag-anak dahil nagugumon sa sugal, maaari po sila agad pumunta sa PAGCOR para po maban ang tao na ito sa paglalaro. Ang problema po ngayon ng gobyerno ay marami pong illegal na gaming website. At meron na po silang 7,000 website na naipasara. Ito ay pinapaalam po sa DICT para po maipasara. Yun lamang po, kapag ka po naipasara, mag-iiba na naman ng website. So, pero hindi po titigil ang PAGCOR at ang DICT sa pagtanggal
ng mga ganitong klaseng website. Kaya lamang po ay magiging paulit-ulit dahil paulit-ulit silang nagbabago ng kanilang website. So tandaan po natin, hindi rin po tutulugan ng gobyerno ang ganitong klaseng mga problema. At sabi nga po natin, patuloy po sila nagtatrabaho para po ito ay masawata. At sa tulong po rin ninyo, doon sa mga nag-e-endorso, kung ito naman po ay hindi lisensyado, huwag nyo na pong patulan ang ganitong klaseng mga pwedeng pagkakitaan. Yusek, since sinasabi niyo po paulit-ulit lang kahit na ipasara, wala po bang plano ang administrasyon ng Pangulo para po ito ay ipatigil na lang din kagaya ng ginawa sa Pogo na pinaban po? Hindi po kasi siya ay maiko-compare sa Pogo. Sabi nga po natin, ito po ay nanggagaling sa illegal website. So ang tangi lamang po natin gagawin ay laging patanggal, ipasara through the DICT itong mga illegal website na to. So yun po yung nagiging problema nito. Pero hindi nga po ito titigilan kahit paulit-ulit silang pumapasok yung website nila at na-access ng mga kababayan natin, paulit-ulit din po silang tatanggalin. Pero ang pakiusap ko sa ating mga kababayan at sa mga pamilya, kung ang inyong mga kamag-anak naman po ay nagugumo na sa sugal, ipag-alam lamang po ninyo sa PAGCOR at mabilis po itong aaksyonan. Meron po bang hotline or ano na pwedeng puntahan ng mga pamilya nila para dun or personal saan pupunta sa opisina ng PAGCOR? Meron po sa website po ng PAGCOR kung paano po ito ma-access dahil mabilis daw po kapag ka po inyong inireklamo ang inyong kamag-anak na nagugumon sa sugal, madali po nilang mapapatanggal at mababan ang kamag-anak sa anumang platforms. Maraming salamat, Eden. Next question, Pia Gutierrez, ABS-CBN. Hi ma'am, hingi lang po kami ng detalye sa upcoming trip ni Pangulong Marcos sa Japan. Okay, kaalis lang po ng Pangulo patungong Japan. Opo. Ngayong araw. Sa pagkakaalam ko po, siguro habang nag-start po tayo dito ay papalipad na po ang aeroplano papuntang Japan. More or less. So, ang magiging caretaker po ay CES Lucas Bersamin, Secretary Conrado Estrella at si Secretary Sani Angara. Ang pagpunta po ng Pangulo doon ay para po pasinayaan, puntahan at ipagmalaki ang pavilion ng Pilipinas sa nasabing World Expo sa Osaka 2025. Dahil ito po ay nagtatampok po ito ng mga, of course, yung mga mayayaman nating kultura at ang magaganda nating landscapes. At ito po ay isa sa parte para po mas lalong mapalawig natin ang turismo sa bansa. Maliban po dito ay magkakaroon po ng business meetings ang ating Pangulo at magkakaroon din po ng ang oras po ay ilalaan niya para sa mga kababayan natin sa nasabing bansa. Until when siya doon? By this weekend po siguro ang balik ng Pangulo. So may meeting siya with the Filipino community? Yes, meron po. Meron din po ba siyang pagpupulong sa mga opisyal sa Japan? Ang pagkakasabi lamang po natin ay business meeting. So yun lang po muna ang mabibigay kong detalye. Follow-up question, Marisol Halili, TV5. Magandang hapon, Yusek. May window kung sino-sino po yung kasama ni PBBM sa Japan? Parang hindi ko po naitanong kanina. Maliit lang po ang mga kasama. Maliit lang po yung delegado na kasama po ng Pangulo. At bibigyan ko po kayo ni detalye kapag nabigyan po ako. Hindi ko po nahingi. Next question, Ivan Mayrina, GMA News. Yusek, before I go to my question, just one related on the Japan trip. Bakit ho kaya na-withhold itong mga information na to na tungkol sa detalye ng trip ng Pangulo? Wala I mean, po. we weren't told about it until today that you said na nakaalis na po. Which is unusual because usually when the president goes on a foreign trip, may pre-departure briefing. No, sa pagkakalam ko po, inabalita naman kung kailan po ang kanyang pag-alis. Hindi po. Hindi naman po siguro meron po ako nakita sa isang news. Kung saan po, nakapagbigay ng impormasyon. Opo, coming meron from naman DTI, po. but not officially from Malacanang. Hindi po siguro pa ako natanong. Ayun lang. Ah, Kahapon, nag-press briefing tayo kahapon.
Hindi, wala po tayong siguradong tugon para dyan dahil ito naman po talaga ay schedule because of the expo para sa pavilion na pinagmamalaki ng Pangulo. If I may proceed to my question, ma'am, the UN Special Rapporteur has called on the Philippine government to ratify international human rights treaties, specifically the International Convention for the Protection of Persons from Enforced Disappearance. Yes. Nabasa ko po yung artikulo na to. At natutuwa at kinasisiya po natin na napapansin internationally ang ginagawa ng Pangulo at ng pamahalaan para paigtingin ang karapatang pantao at para maaksyonan at pigilan ang enforced disappearances and extrajudicial killings na nagaganap nung nakaraang administrasyon. Nabasa ko rin yung tungkol sa freedom of expression at siguro naman po ay walang duda na ang freedom of expression ay namamayagpag sa atin ngayon dahil ang Pangulo pa mismo at ang gobyerno minsan ang siyang biktima ng fake news. Pero ang sinabi po at ang suggestion po ng UN rapporteur, ito po ay magandang suggestion at pag-aaralan po kung talaga pong dapat pa ring sumapit, right? Maging mag-join sa ICC at i-ratify yung ibang international human rights law. So pag-aaralan po ito mabuti natin, Pangulo. Yes, ito hong, there is indeed a call from the Special Rapporteur for the Philippines to open discussions for rejoining ICC. Yes. Is this something that's under consideration? Sa aking palagay, opo, at kaya lang hindi po ngayon na pag-uusapan ang bagay na yan. Pero sa mga ganitong suggestion, open naman po ang Pangulo para po ito ay mapag-usapan. Meron din pong panawagan na mag-issue ng formal denouncement ang administrasyon sa practice of red tagging and penalize those who violate it. Makakarating po yan sa Pangulo. Kung ano man pong sitwasyon, yung pag-red tagging po, mas maganda po siguro kung mabigyan po kami ng detalye patungkol po dyan para maipaabot natin sa Pangulo. Thank you. Thank you, Ivan. Last question, Pia Gutierrez, ABS-CBN. Si Justice Secretary Remulla said that the Netherlands has denied the asylum request of former Secretary Harry Roque, who is now seeking asylum daw po in Germany. Now he has denied it and said that it is fake news. Pero hingi lang po sana kami ng reaction sa palasyo, lalo na at nanawagan na rin po kayo noon na umuwi na siya sa Pilipinas at harapin yung kanyang mga kaso. Opo, tandaan po natin, sinabi nga daw po ni Atty. Harry Roque na fake news si DOJ, si SOJ Remulla. Siguro po, huwag natin kalimutan na may intelligence assets ang Department of Justice at ibinibigay nila ang mga karapatang impormasyon sa Department of Justice. At nagpapasalamat tayo because Atty. Harry Roque has been telegraphing his punches and the government and DOJ. We are ready for you. With no more questions, Ma'am. Follow-up question, Ivan Marino. Yusek, clarification lang just so we're clear. Ito ho sa openness to open discussions to rejoin ICC. Is this the President's position or your opinion? Open po siya. Nung huli po kami nag-usap, dahil doon pa po natin ito napag-usapan, sinabi po niya na open naman po siya. Thank you very much. Thank you, Ivan. Yusek Claire. At isa pa pang balita, 100% internet connectivity maaasahan sa lahat ng public schools sa Pilipinas. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ayusin pa ang edukasyon sa bansa. Paiigtingin ng Department of Information and Communications Technology ang pagkakabit ng internet sa lahat ng public schools sa bansa. Ang pangako ng ahensya, walang paaralan o estudyanteng maiiwan. Target ng DICT na ma-connect sa internet ang 80% ng mga pampublikong paaralan ngayong July. 90% sa August at 100% naman sa katapusan ng taon. Prioridad ng DICT ang mga eskwelahan sa mga liblib na lugar na madalas ay hirap abutin ng serbisyo, gaya ng mga last mile schools. Malaking tulong ang stable internet connection sa pag-aaral ng mga estudyante dahil mas madali na nilang ma-access ang updated online learning materials. Ang School Digitalization Initiative ng administrasyon ay naglalayong gawing future-ready ang mga mag-aaral at expose sila sa mga mas makabagong learning process. Dahil sa bagong Pilipinas, walang iwanan sa digital bayanihan.
Kinilala ng United Nations ang Pilipinas bilang isa sa 12 countries na may pinakamalaking improvement sa digital government mula taong 2022 hanggang 2024. Nakakuha ng very high na grado ang Pilipinas sa E-Government Development Index at mahigit 15 pwesto ang inangat mula noong nakaraang tala ng UN. Tumaas din ng 15% sa Online Service Index ang bansa. Dahil sa mga nasabing improvement sa digital government, makakatanggap ng parangal ang Pilipinas sa nalalapit na United Nations Department of Economics and Social Affairs na gaganapin sa Uzbekistan sa June 25. At bago po tayo magtapos, mayroon pa po tayong importanteng mensahe. Ipapabatid lang po natin kung sino pa po ang mga opisyales na na-retain at yung mga natanggap po ang courtesy resignation. Ang mga na-retain po, GSIS President and General Manager Jose Arnulfo Veloso. Land Bank of the Philippines President and CEO Lynette Ortiz. Development Bank of the Philippines President and CEO Michael De Jesus. National Irrigation Administration Administrator Eduardo Eddie G. Guillen. Philippine Charities Sweepstakes Office General Manager Melquiades Robles. Philippine Health Insurance Corporation Acting President and CEO Edwin M. Mercado. Ang mga tinanggap naman po ang courtesy resignation, PLLO Presidential Advisor on Legislative Affairs Mark Leandro Mendoza. Presidential Advisor on Military and Police Affairs Roman Felix. PNOC Renewables Corporation President and CEO John J. Arenas. At dyan na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang tanghali para sa bagong Pilipinas.